Binigyan diin din ng Pangulo ang suporta sa low-income at resource-constrained LGUs sa pamamagitan ng Growth Equity Fund at iba pang uri ng assistance programs. Pero sa likod nito, nilinaw ng pamahalaan na hindi pwedeng bigla na lang may ilalagay na proyekto sa isang lungsod o bayan na hindi alam ng mayor o ng LGU. Ibig sabihin, sa ilalim ng 2026 budget framework, ang mga proyekto sa local level ay dapat na manggagaling mismo sa kanila batay sa kanilang local development plans. Isang bagay na magpapalakas sa devolution sa ilalim ng Executive Order No. 103. Layunin din nitong palakasin ang Growth Equity Fund sa mga LGU. Ito'y dahil naniniwala ang Pangulo na ang local government unit ay hindi lamang tatanggap ng pondo, kundi mismong may-ari ng programa at siyang responsable sa resulta. Meron ding 15.33 billion pesos na inilaan ang pamahalaan para sa Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program na mula sa 39.82 billion pesos na galing sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa taong 2026. Malinaw ang nais at hangarin ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay pagtibayin ang serbisyong lokal at bigyan ng kapasidad ang mga LGU upang malayang makapagdesisyon para sa kanilang nasasakupan. Fall, but I stand tall. Echoes call, I hear it all. Chains can't